Okay, ito lang nahuli natin, isang pusit, isang pugita at mga maliliit na mga isda. Tapos meron tayong stonefish, buhay na buhay pa. Okay, makakatikim na rin tayo ng fresh na isda galing sa dagat. Thank you, God bless. Isang masayang pagbabalik sa maliit na channel na ito. Magandang gabi sa inyong lahat. Tayo naman ay susubok na mamana. Maliit lang ang low tide ngayong gabi. So, bibilisan lang natin. Baka sakali makahanap tayo ng mga bagong sampa. Ang buwan ay maliit lang. So, dito sa unang huli natin, nakakita tayo ng noos. Di kaya pusit. Pinana ko na. Hindi ko pa inon yung ating camera para hindi siya makatakas. Medyo malaki na rin siya. Matagal na rin ako hindi nakakapana ng pusit. So, buenamano natin ngayong gabi. Napakasarap na calamares yan. Sigurado, haluan natin ng kaunting harina, pre-prito, para crispy ang dating. Sana mayroon pang kasama nito. Kaya lang parang napakalabo ang tubig dahil paakyat na. So, tingnan mo, dalawa na ang flashlight ko pero hindi pa rin halos makita ang nasa ilalim. So, napaka-imposible makakita ng malalaking isda. Hindi tayo makapunta sa malalim dahil hindi na makita dahil sa agos. So, abang-abang lang. Sana makakita tayo ng mga pang-ulam. Dinalawa ko na yung flashlight para hindi tayo madilim. At dito nakakita ako ng isang octopus, isang pugita, Bulakaw tawag sa amin. At pinana ko siya. Kaya lang hindi siya nagitik. Mahirap mamatay. Hindi ko rin kayang kagatin dahil masakit din ang ngipin ko. Kaya naghanap ako ng bato na pwedeng gitikin ko doon. Mabuti na lang sa may unahan nakakita ako ng isang bato. Dito gigitikin natin. Ayan. At problema, hindi ako nakapagdala ng kutsilyo. Yung knife na pang ilaw. So, wala tayong magagamit. Kundi ang ating kamay lang. So, talagang ginigitik natin pero hindi talaga magawa. Anyway, nanghina naman yung pugita. Kaya nailagay natin sa ating lalagyan. Yan, meron na tayong pusit, meron na tayong pugita. Sana meron pang mga kasama ito. Pero malabo na tayo makahanap ng malaking isda dahil mataas na ang tubig, paakyat na siya. Ito nakita ko na maliit na tiaw. Manitis ang tawag dyan sa iba. Kaya pinatulan ko na. Napaka-asintado ko, napakaliit niya pero natamaan ko siya. So, isang maliit na tiaw. Hopefully, makahanap pa tayo ng iba pang isda. Punta ako dito sa banda kung saan umaakyat yung mga danggit pero napakalakas ng agos, mahirap pakita sa ilalim at wala talaga akong nakikitang sampa na malalaking
danggit. So meron ako napuntahan dito na parang pag nagpunta ako doon sa ilalim, malamang matrap ako at mapalibutan ako ng tubig. So ayan, nakakita ako ng stonefish. May laman na rin to. At masarap din itong klaseng isda, kaya pinitas ko na din. Bantol tawag sa amin dito. Ito ay matinik. Ito ay makamandag. Pero masarap ito pag presko. So kinuha ko na. So mga mumurahin ang ating nahuli ngayong gabi na isda. Maliban lang siyempre sa pusit at saka sa tugika. Pero kung isda, wala tayong pag-asa. Dito bumalik ako sa mga lugar na tinataguan ng mga danggit. Hanap tayo sakali. Dito naisama ko ng isda na ito. Alright, pinana ko, hindi ko tinamaan. Pinana ko sa pangalawang beses, hindi na naman natamaan. Tapos hindi ko na siya nakita. Yun pala. Nandun pala sa buhanginan. Pambira, inanap ko siya. Tumalikod ako. Lumingon, tiningnan sa likod ko, sa unahan. Wala akong nakita. Matindi talaga itong isda na ito. Yun pala, nagtago sa buhanginan. Nasa harap ko lang pala. So, naisahan talaga ako ng ganitong isda. Ang tawag dito sa amin ng isda na ito ay latab. Ayan, kung hindi pa ako midlat. Kung hindi pa ayan nasila ako sa kanyang kaliskis, kaya nakita ko siya at pinana ko na. Nandyan lang sa harapan ng pagpana ko kanina. Latab ang tawag dito. Ito yung mga isda pag paakyat na ang tubig, sila din ay maakyat. Nag-reflect kasi yung ilaw ng kanyang kaliskis, kaya doon ko na nakita yung isda. Alright, at pataas ng tubig, kaya pauwi na rin ako. Nang makadaan ako dito sa mga bato, tiningnan ko kasi may pumasok na maliit na danggit. Tapos tatlong bato ako na tiningnan sa loob, wala talaga. Kaya nalaman ko na lang na ang danggit dito na tumitira mga maliliit pa, mga isang daliri lang siguro, wala pang laman. Pero pinitas ko na rin itong isang ito na pumasok sa butas. Ito yung unang danggit ko ngayong gabi, napakaliit. Pero pinitas ko pa din para at least makita ko kung gaano siya kaliit. Yan, nasa loob ng butas. So, ganun pala sila kalaki ngayon, yung mga nasa bababaw na parte. Yung malalaking danggit, nandun na talaga sa mga malalalim at hindi natin kayang puntahan dahil paakyat na ang tubig. Okay, so, malalim na yung tubig. Tapos, habang binabaybay ko itong mga taguan ng mga danggit, nakita pa ako ng isa. So, pumitas na rin ako ng isa pang maliit na danggit. So, for the record, ngayong gabi, nakadalawa lang tayo ng danggit na maliliit pa. So, siguro mga 3 days after, malaki na siguro yung hibas at saka makakahanap na tayo ng malalaking danggit. Pero sa ngayon, bali pagdating ko sa dagat, paakyat na rin yung tubig kasi yung
buwan ay pang 7 pa lang. So ibig sabihin, kung yung malaki ang buwan nung Sabado, ngayon ay maliit pa lang yung itas pag ganitong oras, mga 7 PM. So pakyat na yung tubig. So dito nagkakita ko ng another na ano ito, tiaw. Pinana ko pero hindi ko natamaan. Nakadalawang beses pa akong pumana ng maliit na tiaw na ito o manitis, pero hindi ko pa rin siya natamaan. So ganun talaga pag okay, ito lang nahuli natin, isang pusit, isang pugita at mga maliliit na mga isda. Tapos meron tayong stonefish, buhay na buhay pa. Okay, makakatikim na rin tayo ng fresh na isda galing sa dagat. Thank you, God bless.